Hello mga kamami, mga kapares. Ayan, sa video nga pala na to is mag-o-open na naman kami ng panibagong branch. Ayan, sa branch na to is pangatlong try na namin to. Yung unang branch namin is hindi pa nag-click, pangalawa hindi ulit nag-click. Tapos itong pangatlo, hindi pa natin alam kung mag-click to. So try lang ng try hanggang sa makuha natin. Ganun daw talagang pagnenegosyo. Hindi lahat ng branch is kikita lahat. Kaya kailangan mong i-try para malaman mo kung sa lugar na yun is kung kikita ba talaga ang branch mo doon. Pero kung hindi naman kumita, okay lang. Huwag tayong manghinayang sa masasayang nating pera. Ang important, nakapag-try tayo at saka yung opportunity na kaya pa natin magnegosyo. Kasi pag tumanda tayo, hindi na natin makakapag-negosyo ng ganito ka-aggressive dahil ang dami na nating mga sakit. Nandiyan na, meron na rin tayong mga maintenance. So yun. So hanggat malakas ka pa, gawin mo lang ng gawin ang gusto mo. Maging masaya ka lang sa ginagawa. Disclaimer lang guys, hindi ako magaling na negosyante. Based on my experience lang to. Ginagawa ko lang kung ano yung nasa isip. Tapos yun, gawa lang ng gawa. Bahala na. Tapos kung magkamali, adjust na lang. Hindi naman natin mape-perfect yung pagnenegosyo dahil bawat lugar talaga is may kailangan talagang i-adjust. Hindi porket sa unang branch mo is parang gumagana na, is ganun din mangyayari sa second branch na gagawin mo. Ang dami mo pong adjustment. Unang-una, hindi naman lahat sa lugar na yun is kumakain sila ng pares. Minsan, iba yung gusto nila. Kaya yun, ang daming adjustment na gagawin mo. Ito pala yung tatari na ginagamit natin sa pagmamami. So ito naman yung pinahalo naming laman. Ayan. Ano to? Ito yung ulo ng dila, sabi natin. Mas mura to. Magkano kasi kilo? 200 lang. Puro halos laman siya. Yan, tinatanggal lang namin itong mga matitigas. Hindi lang pala Mami Pares ang tinitinda namin. Nagtitinda na rin kami ng mga silog tsaka iba pa, mga soft drinks, sigarilyo para hindi tayo malugi sa nirerenta nating stall. Tapos ang kagandahan pa pala dito sa silog na to, sa mga silog-silog is hindi siya ganong kadaling masira. Hindi katulad ng lutong ulam na kailangan sa buong maghapon is mapaubos mo na agad yung ulam na niluto mo. Yung silog kasi tumatagal kapag meron kang freezer. Kapag walang bumibili, ilagay mo muna sa freezer. Pero yung mga naka-freezer lang naman dyan halos yung mga pork silog, top silog, sa mga daing silog. Saka yung iba naman dyan is halos nakadilata naman. Saka yung mga hotdog, yun po yung kailangan natin ilagay sa freezer. Backstory nga pala tayo guys. Alam nyo guys, nung nag-start kami magtinda ng Mami Pares tsaka lugaw, is nakatent lang po kami noon sa gilid ng kalsada. Tapos may dalawa kaming kaldero. Tapos hanggang sa paunti-unti namin dinagdagan. Hanggang sa dumami yung customer. Tapos nag-hire na rin kami ng makakasama namin sa pagtitinda. Tapos hanggang ngayon, ano na sila, nasa walong empleyado na po kami. Kaya ako nagdagdag ng panibagong pwesto kasi yung sinisecure ko rin ko kung sakaling mawala yung pwesto namin na isa is meron na kaming na-build na isa pang pwesto. Yun, kahit mahirap, kahit hindi ko pa masyadong alam, bahala na, pag-aralan na lang natin kung anong kailangan natin i-adjust. Malalaman din naman natin yan pagdating ng panahon kung ano ba yung tamang gagawin. Basta ang importante, nakapag-start tayo. Yun lang yun. So ayan, magpapagawa na rin tayo ng stainless na lamesa para mas maganda talaga, mas malinis tignan. Saka mas madaling linisan kapag stainless. Kasi gamitan mo lang sa ng steel ball, malilinis mo na kagad. Yun yung kagandahan ng stainless kaysa plastic. Saka yung stainless din, lifetime mo na rin itong gagamitin. Hello vlog, welcome to my guys. Nag-start na nga pala kami maghanap ng mga gagamitin namin sa Top Silog tsaka Mami Pares. Naglibot-libot nga lang kami dahil may hinahanap kami. Yung hinahanap namin is yung sandok ng lugaw dahil napakahirap hanapin. Kaya umabot kami ng San Fernando para makahanap lang ng sandok ng panglugaw. Dahil yung ibang sandok na nabili namin is sobrang madaling masira. Kumbaga manipis. Kaya naglibot pa kami sa mga Japan surplus. Yun. Noon na hanggang sa napadpad kami dito sa San Fernando. Guys, hindi ako endorser ng store nila. Sadyang napadpad lang talaga. Tsaka dinagdag ko lang sa pagbablog para kahit pa paano is may mapanood naman tayo. Wait lang, check natin. Kuya, wait lang. May gas-gas dito. Yung patungan. Reject dapat pag dito yung gas-gas eh. Hindi na pala kami nagpatumpik-tumpik pa. Hinakot na namin yung mga gamit. Yan, naglinis na rin kami para maging
perfect na yung pag-open namin. Tapos sakto, tapos na rin yung pinagawa namin paglalagyan ng mga kaldero. Tapos ginawa na lang namin dito ng pagpapatungan ng mga take-out box dito sa harapan. Sakto, natapos na rin yung tarpaulin na pinagawa natin. Tapos dinikit na lang natin yan dito sa signage na pinagawa natin kay Boss J. Yan, shoutout pala kay Boss J. Pagawaan natin ng sidecar tsaka stainless. Tapos yan, yung pinagawa namin stainless na na mesa is napakaganda kasi adjustable yung height ng niya kaya hindi siya magbabanking. Naglalagay pala kami ng sapin sa table para yung mga patak-patak ng sabaw, toyo, ketchup, napakadaling punasan. Dahil yung sapin na to is makinis tsaka yung medyo ma-shiny. Tsaka madaling punasan. Dahil pagod at gutom kami, nagluto nga pala kami ng pansit. Kung merong pansit na pampahaba ng buhay, yung niluto namin pansit is yung hindi pampahaba ng buhay. Okay lang naman magpansit kanton, basta wag lang lagi. Hindi porket libre yung dialysis is araw-arawin mo naman yung pansit kanton. Kinabukasan ngayon nagluto ulit kami ng pansit pero yung pansit na pangpahaba na ng buhay dahil opening namin at anniversary pinagsabay na namin para isahang gastos na lang tsaka nakakatuwa yung May 23 parang memorable talaga siya. Kaya nag-open ulit kami ng panibagong branch is kailangan yung date niya is May 23 kaya nagpapasalamat ako kay Lord ayan, sa mga taong tumutulong sa amin sa kumpare ko na nag-share ng recipe dahil kung hindi dahil sa kanya wala rin tong Coco Bolo. May Coco Bolo kami dati pero hindi Mami Pares. Trinay lang namin to hanggang sa yun. Medyo nagbago yung namin kahit pa paano yung sitwasyon namin sa maraming salamat din pala sa mga katrabaho namin na hanggang ngayon nandyan pa rin sila. Meron nga pala kami idadagdag sa aming menu ito ang Go to Overload. Meron na siyang tuwalya, beef, lechong kawali, tsaka whole egg sa halagang 110. Oh yeah! Brown up! Ang ganda ng up! Ayun, bumagsak. Medyo malakas ang hangin. Opening namin. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Ayun, may ilaw na rin sa wakas. Bumalik na. Pero yung kabilang tindahan namin, bumagsak daw. So ayusin muna natin yun. Ito, may dala tayong cake. Happy anniversary! Ayan, yung kabilang pwesto bumagsak. Saktong-sakto, 1 year anniversary. Bagsak naman yung kabila. So ayan guys, nawasak ang ating mamihan. Hoy, ba't tayong hawak sa bakal daw? May ground. Ito ang hindi kayang iwasan ng mga negosyante. Ang magkaroon ng sakuna, baha, or sunog. So, ang kailangan na lang talagang gawin is mag-adjust, baguhin, at saka ayusin na lang ulit. So, ayan, hanggang dito na lang muna ang video na to. Ayusin na lang namin ulit yung pwesto namin. Update ko kayo sa next video, sa next upload namin. So, ayan, sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Tsaka kung gusto niyo yung ganitong content, yung journey namin, pakipollow na rin kami sa aming Facebook page, Mr. Coco Bolo. Yun.